Sa ating mga balita po naman sa mga lalawigan. Dalawang sundalo ang patay sa magkahiwalay na engkwentro ng militar laban sa bandidong grupo at MILF sa Sumisip, Basilan. Sa video, kitang nagliliyab ang truck ng Philippine Army sa barangay Lower Kabingbeng sa nasabing bayan matapos sunugin ng bandidong grupo. Ayon sa 101st Infantry Brigade ng Army, dumayo lang sa lugar ang mga sundalo para i-escort sana mga bumisitang kinatawan ng United Nations Development Program. Pero bigla silang tinambangan ng bandidong grupo. Napaatras sa mga kalaban nang dumating ang backup na sundalo. Habang pabalik na sa kampo, muli silang inambush ng mga taga MILF. Doon na nga sinunog ang isang military truck. Bukod sa mga nasawi, 12 sundalo rin ang sugatan. 2 rin ang nasawi sa panig ng mga bandido. Kinondena naman ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez ang nasabing pag-atake. Kaduwagan daw ang tangkang harangin ng peace process sa Basilan. Ayon naman sa MILF, hindi nakipag-coordinate sa kanilang militar bago pumunta sa lugar. Naniniwala naman ang Basilan Provincial Government na isolated case lamang ang nasabing engkwentro. Niyanig po naman ng magnitude 5.8 na lindol ang lalawigan po ng Southern Leyte. Umambalang sa mga kalsada ang mga naglalakihang tipak ng bato sa bayan ng Liloan matapos ang lindol. Ganyan din po sitwasyon sa bayan po ng San Francisco kung saan po nandoon ang epicenter. Nagkabasag-basag ang ilang po mga gamit at nahulog ang ilang mga appliances sa ilang mga bahay. May mga nagkawasak-wasak ring mga kalsada at maging tulay. Nag-inspeksyon na po ang PNP at ang DPWH sa mga pinsala. At ayon sa VVolts, higit pong 4 na pong aftershocks na ang naitatala sa lalawigan. Naramdaman din po ang pagyanig sa mga kalapit pong lugar gaya ng Cebu. At ayon sa VVolts, tectonic ang lindol o dulot ng paggalaw ng fault sa Kabisayaan. Nasabat naman ng 170 million pesos na halaga ng shabu sa mag-ina sa isa pong pantalan sa Cebu City. Galing Metro Manila ang dalawa, dumaan muna sa Masbate bago dumiretso pa Cebu. Pagdating sa pantalan, naamoy ng K9 units ang droga sa likod ng kanilang sasakyan. Nang buksan ang bitbit nilang malaking kahon, tumambad na ang 25 kilo ng shabu. Depensa ng mag-ina, pinakiusapan lamang sila na dalhin ang kahon kapalit ng 20,000 pesos. Hindi raw nila kilalang nag-utos sa kanila. Ayon sa mga pulis, posibleng sa Cebu lamang iniimbak ang droga pero ipakakalat sa iba't ibang lugar sa Visayas at maging sa Mindanao. Nalunod po naman ang 2 graduating students sa Unga Falls sa Baras, Rizal. Wala nang buhay po ang mga biktimang sina James Andre Sambas, 17 taong gulang at ang kanyang kaklaseng si John Mike Passion, 18 anyos nang matagpuan ng mga rescuer. Tumagal po ng 2 oras bago nahanap ang kanilang mga labi. Ayon sa mga pulis, nagtungo sa talon ang mga biktima para magdiwang matapos nga po makakumpleto ng kanilang requirements para po sa kanilang graduation sa grade 12. Unang araw pong nalunod si James. Agad sumaklolo po si John Mike pero pareho po silang nilamon ng tubig. Nakaburol ngayon sa Antipolo ang mga namatay na graduating students. Tumanggi rin po magbigay ng pahayag ang kanilang mga pamilya. Bistado naman ang hold-up ni Modus sa empleyado o ng empleyado ng isang convenience store sa Hagonoy, Bulacan. Unang nagpasaklolo sa mga pulis ang biktima matapos daw siyang hold-upin ng 3 suspect habang binubuksan ang tindahan. Tinangay ang 137,000 pesos na kita ng tindahan. Pero habang nasa presinto, napansin daw ng mga pulis na balisa ang umano'y biktima at may paulit-ulit na tumatawag sa kanyang cellphone. Nang silipin ng mga otoridad ang kanyang cellphone, doon na nabisto ang mensahe kung saan nakitang kasabwat pala siya ng mga holdupper. Matapos masukulay, itinuro ng empleyado mga kasabwat at nahuli naman ito sa follow-up operation. Nabawi ang pera na pinaghati-hatian ng mga kawatan. Pag-amin ng suspect na isip niya ang modus dahil lubog daw siya sa utang dahil sa kanyang pagkakalulong sa online sugal. Nagsisisi raw siya dahil baon na nga siya, may kaso pa siya at wala nang babalikang trabaho. Sinampahan na ng kasong robbery ang 4 na suspect.